Nagmamadaling tumakbo papuntang trabaho si Karen nang may biglang tumawag sa kanya. Dalilit! Dalilit! Hello, mahal? Papunta pa sa workplace. Bakit? Kasi, pwede ako mag-send. Nang alin? Maliit na po. Alam mo na ako kung tinutukoy. Mahal naman, ayoko. Nasa purpose ko naman ako. Bakit pumunta sa akin? Kasi now, kahit isa lang, hindi mo ba kumahal? Nagdadalawang isip si Karen pero pilit ng pilit pa rin si Michael kaya pumayag na lang ito. Sige na, mahal. Okay, friends, sige na, sige na. Malilit na ako. Great, the best ka talaga. I love you. Matapos ng ilang araw, naglalakad lamang si Karen sa mall nang makita niya ang kanyang boyfriend na si Michael na may kasabang ibang babae. Akala niya na kaibigan niya lang ang kasama niya, ngunit nagulit siya nang hinalikan ng boyfriend ang babae. Michael, what the hell is going on here? Mahal, I am sleep. Hayop ka? All this time, pinag-inis of that. How could you? Could you calm down and let me explain? Explain what? Pinali ka ng Susan. Paano mo nagawa sa akin to? Pwede ba hinaan ang boses mo? Nakakaya ka, ang daming tao. Ako ko dapat nahiya, coming from you. Philippines, siya. Maybe let me explain. Ikaw pa talaga yung kasama kayo. Karen, wait lang. Baby, dito ka na, babalik ako. Ano ba? Balik, tapos na tayo? Seriously? Ganun-ganun lang? Pagkatapos ay hinabol ni Michael si Karen para makipagbalikan. Karen, wait lang. Wait lang sabi. Tawag mo nga ako. Sorry na, hindi ko yung sinasadya. Just seriously. It's not even a big deal. Ang okay masyado. Ano ba yan? Nakaka-bad trip. Oh, saan ka naman yan? Trabaho. Huwag kang pumasok at kung isang team ng puto mo. May pretend ako ba? Basta huwag kang pumasok. Pero, Can you just listen? Nakakainis. Sa palimita dyan eh. Walang magawa si Karen kundi magluto na lang. Sa mga nagaang araw, patuloy pa rin binablockmail ni Michael si Karen at unti-unti na ring inaabuso. Noong una ay gamit lamang ang salita. Ngunit habang lumilipas ang panahon, sinasampal niya na ito at sinusuntok. Narinig siguro ito ng mga kapitbahay at tumawag ng pulis. Salamat ka ha. tama na please, mahawa ka. Kasi sinamulo mo. Hindi ka nakakaintindi. Uy sir, ano po ginagawa niyo dito? Mr. Sterling, you are being detained for harassment complaint. They know your race station. Ano? Anything you say may be used in the investigation, so please, makinig po kayo. Teka, wait lang, teka. Sir, we also received a tip from anonymous source that you use private photos to blackmail your victim. This is a serious violation under Republic Act 995 and Cybercrime Prevention Act of Illegal. So please, wag niyo po akong kahirapan at sumama na po kayo sa akin. Teka, pwede ba yun? Wala ba kayo? Wala, until now. Ikaw? Ikaw? Sir, sino mo yung cellphone niya? At meron ng lahat ng ebidensya. Teka, kasi niyo pwede gawin sa amin no? Punta kasi ako dito nung nakaraang araw. At narinig ko na binag-blackmail ka niya. Kaya doon ang simula ang mga plan. Ito ang yung source. Oo, kaya huwag ka na mag-alala dahil safe. Bakit mo ginawa to? Kasi naawa ko sa'yo at mag-sorry sa akin. Kasi hindi ko talaga alam na may girlfriend ka tayo. Okay lang, at least tapos na talaga naman. Salamat so much. Marami sa ating kababaihan ang nakakaranas ng karahasan, pisikal, emosyonal, at online. Walang sino man ang may karapatang manakit o mga abuso. Tungkulin nating lahat na protektahan sila at ilaguyod ang hustisya upang bawat babae ay ligtas at may dignidad. Ayun lamang po, salamat. Dito, abel ka oh.